Bakit daw galit na galit yung mga tao kay Hesukristo at mas pinili nilang palayain si Jesus Barrabas. Okay, kung babalikan po natin yung kasaysayan, so Sunday po yun, pumunta si Hesukristo, nakasakay po siya sa asno or donkey. Kasabay po niya yung mga kanyang mga disipulo, pumunta sila ng Jerusalem. Galak na galak po yung mga tao doon na sinalubong si Kristo at sila ay nagwawagay-gway ng branch of palm trees. Palaspas po kasi ang nagsisimbolo sa victory or triumph. Ganun po sila kasaya habang pumapasok sa Jerusalem si Hesukristo. Dahil nga nababalitaan nila yung mga ginawa ni Kristo na siya ay may mga ginagamot, nagbalik ng paningin ng mga bulag, umubuhay ng patay. Marami pa pong ibang milagro silang nabalitaan tungkol kay Hesukristo. Sisigaw pa nga sila, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang ibig po sabihin ng Hosanna ay God save us. Sabihin, sumisigaw sila, God save us in the highest. Kasi nga, ang turing nila kay Hesukristo ay a Savior or Messiah o propeta na magliligtas sa kasalukuyan nilang sitwasyon sa Roma. So masasagip na sila, yun ang paniniwala nila. And then after a few days, bakit galit na galit sila kay Hesukristo? Mas pinili nila si Barrabas na isang notorious prisoner, rebelde, magnanakaw. Mas pinili nila yung palayain, yung ganong klaseng tao, kesa kay Hesukristo na wala namang ginawang kasalanan, gumagamot ng mga may sakit, naglalaganap ng magandang balita, ng magandang salita, nagtuturo sa mga tao ng kabutihan. Bakit mas pinili nilang si Kristo ang ipako sa krus at mamatay samantalang si Barrabas naman ang palayain? Now, kung babalikan natin yung panahon na yon, kung saan ay ikaw ay isa sa mga Jewish na sumisigaw ng Hosanna, save us now, paniniwala mo siya na yung tagapagligtas, bibigay ng pag-asa sa atin. Kung isa tayo sa mga tao doon sa lugar na yon, nung dumating si Jesus Christ at nung nadakip si Jesus Christ, nililiti siya ng mga Sanhedrin or yung Judicial Council na during those times. Tapos yung pinaniniwalaan mong tao na magliligtas sa'yo or makapangyarihan dahil gumagawa nga ng mga milagro Tapos nung nililiti siya, napakatipid ng kanyang sagot. Ikaw bilang mamamayan, hinihintay mo kung paano niya didepensahan ng kanyang sarili. So hinihintay mo na kung lalaban ba tong tao na to, papakita ba ng milagro laban sa mga kaparian. Dahil nga hindi nagre-react si Kristo, hindi siya gumawa ng karahasan, hindi niya dinidepensahan ng kanyang sarili, napakatipid ng kanyang mga sagot. Siyempre bilang tao, bilang mamamayan, mapoprostrate ka, sabi mo, eto ba yung pag-asa? Ito na ba yung taong yun na magliligtas sa atin? Diba? Pero bakit ang sarili niya ay hindi niya mailigtas laban sa mga kaparian na naglilitis sa kanya? So yung mga tao, out of frustration, napalitan po yung pag-asa nila, napalitan po yan ng galit. Si Poncio Pilato, ang kanilang governor, nung tinanong ko sino ang palalayain, mas pinili na nilang mga tao si Barrabas. Dahil nga nagalit na sila kay Jesus Christ. Na-prostrate sila sa nakita nila at si Kristo na lang po ang ipako sa krus. Nakakalungkot lang po isipin, kalimutan mo na kung ano yung magagandang ginawa ng taong ito. I-analyze po nating mabuti yung naging aksyon ni Jesus Christ nung nadakip siya. Napakarami na niyang followers during that time. Andun mga disipulo niya handang makipaglaban. Magkakaroon ng gulo, ayaw ni Jesus Christ ng ganun. Mas pinili po ni Jesus Christ matupad ang kasulatan, mangibabaw ang pagmamahalan. Katulad po ng paulit-ulit niyang sinasabi, mahalin niyo ang isa't isa, magmahalan kayo. Ganun din po yung ating Ama na nasa langit. Inialay niya si Hesukristo para sa ating lahat. Maraming salamat. Amen po.